Ayon sa business world, dumating ang maraming mangangalakal na mga Muslim sa baybayin ng Mindanao mga 13th century mula sa Persia, India at sa Malay Archipelago. Ayon naman sa Mackenzie Institute na sa kaligitnaan lang ng ika-13 siglo nang tuluyang kumalat ang pananampalataya sa Mindanao. 1280, dumating sa Sulu si Tuan Masyayka, ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas, kung saan dito siya nagsimulang magpatayo ng mga pamayanang Muslim. Taong 1380 nang itayo ang kauna-unahang masjid o moske sa Pilipinas, ang Sheikh Karimul Makdum. Ito ay tinatag ng Arabong mangangalakal at misyonaryong si Sheikh Karimul Makdum ang nagpatuloy at nagpakalat ng reliyong Islam sa bansa na kasabay ng pagbuo ng Sultanato ng Sulu. Mula noon ay mas lalong dinagsa ng mga Arabong mangangalakal ang rehiyon na nagbago sa kasaysayan at landas ng mamamayang Pilipino. Lumipas ang 10 taon nang dumating naman si Rahab Baginda sa Sulu. Matagumpay niyang nahikayat ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam. 1450 naman nang dumating sa Sulu si Abu Bakar na isa sa pinagkakatiwalaan ni Rahab Baginda. Nang pumanaw si Rahab Baginda ay pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalang batay sa Sultanato ng Arabia. Matapos maitatag ang reliyong Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay kumilos patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan, kung saan dumaong sila sa Maguindanao na ngayon ay Cotabato noong 1475. Sa sumunod naman na mga taon, dito na pumasok ang 10 dato mula Borneo nang mabalitaan nila ang mabuting pagtanggap ng reliyong Islam sa isla. Dumating sa bansa ang 10 dato at tumaong sila sa Panay. Sila ay sina Dato Puti, Dato Sumakwil, Dato Bangkaya, Dato Dumungsul, Dato Paiburong, Dato Paduhinugan, Dato Lubay, Dato Dumangsil, Dato Dumalugalug at Dato Valenzuela. Tinangka namang sakupin ito ng mga Briton, pero noong March 5, 1775, napatay ng pwersa ni Dato Teteng ang mga Briton sa Balambangan. Kinubkob naman ng pwersa ng kapatid ni Sultan Aliuddin I ang barkong San Jose ng mga Kastila sa Tawi-Tawi. Kasabay nito, umatras ang mga Briton sa bayan ng Balambangan noong 1805. Tinangka rin ng mga Kastila na sakupin ang isla sa pamamagitan ng pagtatayo nito ng mga base militar sa Tataan at mga garrison sa Pongao at Siasi noong 1882. Dulot ng himagsikan noong 1896, umatras din ng mga Kastila at napanatili ng mga Moro ang kanilang kalayaan sa rehiyon. Pero nang manakop naman ang mga Amerikano, nagtatag ulit sila ng mga garrison sa Bongao at Siasi. 1940 naman nang naging bahagi ang lalawigan ng Tawi-Tawi sa lalawigan ng Sulu. Kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng Imperial Japanese Navy ang ilang mga isla sa lugar bilang kanilang stopover dahil dito sila nakakakuha ng langis mula sa Borneo. Sa panahon na ito, nabuo ang mga gerilya sa Tawi-Tawi na pinamumunuan ni Lieutenant Kong Lamcho at Alejandro Tres Perez. Napalaya din na magkasanib na puwersa ng Sulu Command at mga Amerikano ang sanga-sanga sa Bongao noong April 1945.